Ayun, hello mga ka-dears in Canada, welcome back dito sa ating channel at welcome dito sa ating vlog, panibagong vlog. At ayun nga, bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin ng isang malamig na Sunday ng umaga. Kung nasa panig man kayo ng mundo ngayon, yun, magandang araw, tanghali, gabi mula dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At ngayon nga ay last day ng aming palengke ni Mrs. Kumbaga, market day namin. Nagtitinda kasi kami mga guys. Meron kami isang maliit na negosyo sa market. Tawag namin doon i-pop-up market. So yun, last day namin ngayon. Dapat 3 weeks, pang 3 weeks na namin eh. Last week kasi hindi kami natuloy dahil nakikita niyo yung paligid namin. Noong last week, February 1, mas worst pa dito. Parang winter storm. Maraming ang na-aksidenteng mga sasakyan sa daan. Isa pa Christmas party din nila, Mrs. Late Christmas party. Grabe, February na, Christmas party sila. So ayun, kinancel muna namin yung namin, pagtitinda sa market. At ayun nga, ayun, tinuloy na namin. So ayun, kahapon okay naman yung aming benta. Hindi naman na zero sa awa ng Diyos. Blessed pa din tayo. Sana ngayon ganun din kahit ganito kapangit yung natin, weather. Nakikita nyo sa likod, masyadong makulimlim, masyadong madilim. Sa forecast kasi wala namang snow. Ewan ko ba kung ganito dito sa lugar namin. Anyway mga guys, kita-kita tayo dun sa market. Paalis na rin kami ni Mrs. Na maano to si ate. Yan. Unang customer sa araw na to. So ayun, welcome back ulit mga guys. This time naman ay pauwi ngayon tayo ng bahay. Bali, iniwanan ko lang si Mrs. saglit dito sa sa market. Total tapos naman na tayo mag-set up, natulungan natin siya. Magluluto naman tayo ngayon ng pananghalian namin. At ayun, meron naman mabibilan dito sa market. At meron din naman kami mga kaibigan na nagbibigay ng mga product nila, mga produkto nila. Tawag namin doon pre-taste. Sa pre-taste pa lang parang mabubusog ka na rin. Kaya lang syempre nakakahiya din kasi syempre nakalaan din para sa customer, bibigay pa sa atin. So yun, tsaka iba pa rin yung lutong bahay, parang yung masarap kainin ngayon, especially ngayon medyo malamig. Parang nag-request si Mrs. na ginataang munggo yung aming kainin. Total nasa market kami, hindi pwede yung kanin at ulam. So parang merienda yung ating lulutuin. At ayun nga mga guys, kanina napapaisip kami ni Mrs. Napapagkwentuhan namin, iba pa rin talaga yung iba talaga yung feeling na meron ka ng sariling or nag-i-start ka na magkaroon ng sariling negosyo. Sabihin other source of income ka na bukod sa, or may other source of income na kami bukod dun sa mga namin, mga full-time jobs namin, full-time jobs. Especially nga ngayon mga guys, dito sa Canada, mataas na talaga yung cost of living even before. Kaya lang parang mas naging worse sa ngayon. Nakadagdag nga dyan yung mainit na topic ngayon, yung tariff na in-implement ni 25% tariff ba yun na in-implement ni Donald Trump. Although siya, pause for 1 month or 30 days ata pagka huling papanood ko sa balita. Actually hindi na talaga ako updated sa mga balita na nangyayari ngayon dito kasi
Talagang everyday may bago eh. So kaya siguro yung pagbablog ko mga guys sa patungkol sa mga changes sa mga international students, ganyan, hindi ko na rin masyadong tinututukan kasi nga syempre nakagawa ko ng video ngayon, i-edit ko, tapos pag ipopost ko na siya, may bago na namang changes. So parang sabi ko magpo-post muna ako sa mga ganyan. Parang mag-shift na lang muna ako sa daily vlog. Parang gano'n na lang yung naiisip ko. Na timingan lang din na nagkaroon kami or nakapag-start kami ng ganitong business ngayon. Especially yan, may mga ganyan pangyayari dito sa Canada. Tapos especially ngayon, medyo nagtaasan yung bills namin. Especially sa electricity. Alam naman natin, nandito kami sa Calgary kung saan sobrang lamig talaga pagka winter. So yung aming heater, yung aming furnace, gumagana talaga ng halos 24 hours dahil nga syempre nag-automatic yan na tumatakbo. Nagsiset yung kanyang thermostat sa heat. Pwede mo naman siyang kontrolin dahil syempre minsan nasa trabaho tayo. Hindi natin yung kontrolado kapag ka naka-detect ng lamig, kusa siya mag-degenerate na. So hindi natin minsan kontrolado. So expect natin mataas yung babayaran natin sa electricity. Siguro mga lang naman yan, mga 2 months, 3 months na consistent yung taas ng bill natin. After nun, syempre bagong taon, renewal ng mga insurance, especially itong car insurance natin, siguro pa-expired na to ng beginning ng April. So nung nakarang araw naka-receive na tayo ng updated na policy natin. So medyo shocking ng konti. Na-expect nga natin old customer, kumbaga client na tayo ng insurance provider na yun, pero tumaas pa yung insurance natin sa dati. So, sabi ko kailangan ko muna siguro mag-shop around ng mga presyo sa iba't ibang insurance provider. Hindi naman ganun yung kalaki itinaas, pero still dollars pa rin yun, ilang dollars pa din yun, sayang. So yun yung naiisip natin ngayon. At yun, nagtataka lang talaga ako dito sa Canada minsan, especially dito na lang sa Alberta. Imbis na bumaba yung insurance mo dahil nag-generate ka na nga or naka-accumulate ka na nga ng driving experience mo, kumbaga lumalaki na yung taon na nagdadrive ka dito, dapat bumababa yung insurance mo, pero tumataas siya eh. Parang di ko alam kung ano yung logic behind that, pero meron nga ako na panood na news. Ito, insert natin dito yung news. May mga may mga ilang insurance provider na ifa-fine ng Alberta dahil sa overpricing. For 3 months is $985. The Alberta government has fined nearly 24 insurance companies a combined total of about $3 million for overcharging customers. The fines levied after the province's superintendent of insurance conducted a review on insurers in the province from 2022 to 2024. It's interesting they actually figured that out. Advocacy organization Fair Alberta says the findings confirm suspicions some consumers already have had about their insurance company. Insurers have been caught and fined for overcharging. Albertans should set off alarm bells for everyone. In a statement to City News, the province says affected Albertans have been refunded their overcharged premiums with interest. Relatively frequently that insurance companies or other companies and industries don't do that well of policing themselves. In Calgary, Edward Jan, City News. So yan yung napanood kong news about sa mga ilang insurance provider o car insurance provider talaga na overcharge. As in, ako miski ko sa sarili ko, taon-taon ko nararanasan yan. Kaya lang, every time na lang talaga nakikipagdebate ko sa agent. Bakit ganun? Ang isa lang naman na sinasagot nila, dito sa address kung saan tayo nakatira, maraming aksidenteng nangyayari at syempre maraming krimen, parang ganun. Naisip ko paano na-i-relate yun sa driving sa driving history ko. Matino naman ako mag-drive, wala naman akong pull over, wala naman akong traffic fine the whole year, pero syempre damay-damay, kasalanan ng isa, damay lahat, parang ganun. So yun nga mga guys, yun yung pinaghahandaan natin ngayon, mga bayarin
Yan. Minsan nga, mataas pa talaga yung auto insurance or car insurance natin dito kaysa sa life insurance o yung insurance namin sa sarili namin. Dito kasi marami talagang insurance dito sa Canada. Yan, isa nga yan, life insurance mo, critical illness insurance, mga ano naman yan, mga kailangan nating kunin talaga yan, especially dito sa Canada kapag may nangyari, wag naman sana may nangyari sa atin hindi maganda dito, eh secured yung ating family. Kaya no doubt naman, no question about it. Hindi natin yan pwedeng ipagwalang bahala, babayaran o kukuha tayo niyan at babayaran natin para sa may pamilya natin. So yun mga guys, andito na ako sa bahay at dadaan lang ako dito sa mailbox namin. Papark lang ako dito sa visitors parking. Tignan natin kung dumating na yung ating property assessment tax, ganun. Yung mga katrabaho kasi yung mga mortgage na may mga bahay na-receive na nila yung nila assessment galing sa City of Calgary. So yung sa akin, hindi ko pa parang 2 weeks ko kasi di nabisita itong mailbox. Wala naman kasi kung ini-expect na na mail na darating. So yun nga, nabanggit nga sa akin ng mga katrabaho ko na baka dumating na yung sa akin, silipin ko para malaman din natin mga guys kung magkano na yung property value or yung value ng property natin for the year 2025. So ayun mga guys, na-receive na nga natin yung ating property assessment. Buksan natin yan mamaya, tignan natin kung magkano na yung value ng ating bahay. Doon kasi malalaman kung paano yung assessment ng City of Calgary, kung magkano na halaga ng property mo, at saka syempre kung magkano yung babayaran mong amilyar or tax para dun sa bahay mo. So ayun, welcome back mga guys. So hindi na tayo sa loob ng bahay at yun, sa sobrang excitement nga natin, pinakailaman na natin itong 2025 property assessment notice. Kumbaga binuksan ko na. So excited na ako makita kung magkano yung assessment ng City of Calgary para dito sa property natin. So yun, bigyan ko lang kayo ng konting pasilip dito sa ating statement o dito sa ating notice. So yan, from City of Calgary, dito yung pangalan namin ni Mrs. as owner nitong bahay, tapos yung address ng bahay, tapos yan syempre 2025 property assessment notice. So yun, nakakatuwa kasi mga guys, yung assessment namin last year 2024 maganda yung itinaas ngayon, parang nadoble. So just imagine, nakuha lang namin to or nabigay sa amin yung possession ng bahay o nabili, pero wag natin nakuha na lang kasi pag sinabi natin nabili, sigurado may mga mga bashers na magsasabi utang lang naman yan. So sige na na lang, nakuha, nasa lang, ibig sabihin maganda yung itinaas ngayon ng bahay namin. Magkaiba kasi yung assessment ng City of Calgary sa property kumpara dun sa market price talaga ng bahay dito sa Calgary, or siguro ganun din yung rules sa iba-ibang probinsya. Kung isa-kumpara ko siya last year, maganda yung itinaas, halos na doble. So bigyan ko lang kayo ng yung unang digit lang ng value. So ayan guys, yan yung unang digit. Nakita nyo 3 kasi last year 1 yan, 1 yan first digit. 6 digits siya, pero yung nag-uumpisa yung una sa number sa 1, ngayon 3 na. So ibig sabihin talaga maganda itinaas ng property namin. At ayun, kaya dito sa Canada mga guys, napaka magandang investment yung pagkuha ng property ng bahay, kasi kung ikukumpara ko siya sa pagrerenta, kasi syempre dito nag-provide ka ng mortgage, tapos bilang ka lang ng ilang taon nagkakaroon ng equity o tumutubo yung bahay mo, maganda siyang investment. May mga nagbablog patungkol sa ganyang proseso, yun, panoorin yan mga guys. Totoo naman talaga yun, magandang investment ang bahay dito sa Canada. Just imagine ito sa amin, ngayon ko lang siya nakikita, yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko dati kasi nga ito, maganda yung itinaas ng bahay namin, yung property ng
bahay namin. What more kapag yung market price na talaga. Siyempre, ibang usapan yun, mas mataas yung value ng itong bahay namin. So yun mga guys, dito tayo sa ating kitchen. Magluto na tayo ng ginitaang munggo para makabalik na rin tayo dun sa market. So yun, kompleto ko naman siya. Sakto, meron tayong natirang munggo. Munggo kasi ikaw yung isang munggo. Kung nakarang araw, yan, yung tira natin. Tapos may mga gata tayo dito, tsaka malagkit, tsaka asukal syempre. Yan, talo-talo na yan, pwede na basta magmukhang ginitaang munggo. So, ayan mga guys, ito na yung ating munggo. Bali, nilagay ko na siya dito sa mainit na frying pan. So, ano lang natin yan, bubusa lang natin hanggang maging brown. Tapos kapag brown na, set aside ng konti, palamigin. Tapos, yun, pagkaya na, pwede na natin siyang durug-durugin kahit na mahati lang siya sa gitna. Hindi naman yung durug na durug. After ng ilang minutong pagbubusa natin itong munggo natin mga guys, ito na yung kinalabasan. Medyo lapit-lapit na maging, or halos brown na yung iba. Nga lang, alalay lang tayo sa ating stove. Dapat hindi ganun kainit kasi masusunog. Habang okay na to, papakuluin na natin itong gata natin. Kumukulo naman yan, ilalagay na natin yung ating malagkit. Tapos ayun na, konting na lang yun, konting mekos-mekos na lang ni Insan at luto na yung ating ginataang munggo. One eternity later. Medyo mahina yung tao ngayon sa market, kaya habang wala pang customer, papakita ko sa inyo kung ano yung mga collections namin na dinitinda namin dito sa Papak Market. Isa tayo dito sa mga panlalaki mo, sa mga boys. So meron kami dito na mga activity kit ng bata. Usually naman ang binibenta namin dito is for 3 years old hanggang 7 years old. So may mga mini Legos tayo dito, ganyan. Mga mini Lego. Good for 3 years old. 6 plus. Tapos siyempre, meron tayong sample na big bike. Maraming bata kanina yung naglaro nito. So sana mabili next week. So bukod dyan, meron tayong nilagay dito na blind box ba tawag dito? Blind box. Pag sinabing blind box, hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Mystery item. Box, parang gano'n. Tapos meron din yung parang notepad na pwede mo ilagay sa likod ng rad. Tapos kanina, pwede sa pumakyaw ng aming Shout out. post-it. Shout out sa'yo. Your teen guy. Your teen guy. Owner. Kasi daw, pamimigay ka ni Julian sa mga classmates. This Valentine. Kasi Valentine's Day. So yan, meron pa tayo dito ng mga for kids din. Meron dito mga necklace, tsaka mga keychains. Ano tawag dito sa keychain? Sanrio. Sanrio, yan. Tapos mga ballpen, pambata. Mabenta yan sa amin, itong ballpen na to. Makita nyo naman, simula nung nag-start kami last week. Ito na lang yung natitira. Meron din mga pambatang earrings. Yun nga lang kasi ang kulang namin dito, may mga bata kasi na walang pierced yung tenga. Siguro maglalagay kami ng lit lang sa mga susunod. Bukod sa mga pambata, meron din kaming mga matatanda, oldies, ganyan, pang nanay. Na mga ganyan earrings, accessories, may mga bracelets. Meron din dito na mga lucky charm na bracelet, yung tinatawag nila na Fortune, wealth, yeah. Success, yeah, health. Yan, ganun yung mga meaning. So, Prosperity bracelet. Kapag dyan, meron din kami mga clamps. Then, so ito lang yung mga nasa table namin. Kasi hindi dito yung marami. So ito lang yung binigay sa sample namin. Meron din kami na triangle display. So yan, yung budget. Ito may nakalagay yung
Pero pag tinanong niyo yung mga bata dito, Alam na alam. sabi nila kung sino yung mga So, sa kabilang side naman, andito yung Hi, how are you today? Hi. G-Bits. G-Bits para sa mga kids. Tapos hindi, mga pambata na ano, earrings. In short, necklace, mga anek-anek. mga coin purse, commodity. Andyan na lahat. So, ayan mga guys, meron kami so far. Sana, hopefully, in the future, matagdagan pa ito. Target namin, syempre, kahit paano makakuha rin kami ng space dito. Para naman, syempre, matagdagan yung item namin. So, sa mga taga-Calgary dyan na kabayan, baka naman, pwede na kami bisitahin dito sa Crossroads Farmers Market. Yun nga lang kasi itong market open lang siya Friday, Saturday, and Sunday. So kami, hindi kami available ng Friday. So dahil may mga full-time job kami, Saturday, Sunday lang kami dito. Paano nga guys? Sana magkita-kita tayo dito. Yan. So ayan yung sinasabi ko mga guys. Gustong gusto ng mga bata yung ballpen. Ayan. So ayan, ballpen. Ayan, mahilig sila sa ballpen. So ayan mga guys, siguro liligpit-ligpit na kami kasi ano na 30 minutes na lang magsasara na tong market. Okay naman yung ano namin, Saturday and Sunday dito sa market. Ayun nga lang kasi medyo pangit yung weather ngayon kaya medyo konti lang yung tao pumapasok. Pero yun nga, sa awa ng Diyos, so far so good naman. Naging okay naman yung benta namin. Hindi kami na-zero, na-cover naman namin yung bayad dito sa namin, sa pwesto. Tapos ano pa ba? Ayun, nakakatuwa lang kasi naobserbahan ko sa mga bata. Kasi syempre yung negosyo namin, ang talaga nito, ang kinikater namin yung mga kids. So yung mga bata dito, may talaga pag bumibili, may dala lang talaga silang certain amount, mga naka-coin purse yan. Ayun nga, pag tinatanong namin sila, sabi nila ipon nila yon for for the week. Tapos yun, pag Saturday, Sunday pupunta sila, papasyal sila dito sa market. Yung naipon nila na yun magmula Monday hanggang Friday, kung siguro $10 or $10 or less, yun lang yung spend nila. Hindi sila yung parang nag-overspend spending. Ganun ka disiplinado yung mga bata dito. Siguro yun din yung tinuturo sa school, kaya nakakatuwa. Ganun nga lang minsan mga guys, kapag nakikita mo sila na gustong-gusto nila yung isang bagay dito, hindi mo maiwasang bigyan ng na parang bigyan mo ng isang item, parang nakakatuwa kasi sa ganung edad nila, na sila, parang disiplinado na sila pagdating sa paggasta ng pera. Kaya yun, ayun lang, na-share ko lang mga guys. Naalala ko kasi sa Pilipinas dati, nung bata pa kami, yung kahit ako sa sarili ko, hindi mabili ng magulang ko kung ano yung gusto ko sa palengke na laruan. Talagang nagmamaktol ako, umiiyak ako, kailangan mabili yun. Pero siyempre, siguro as times goes by, nag-iiba na yung mentality ng tao, ng bata, o ng magulang, especially sa pagdisiplina ng bata. So ang nagugustuhan ko dito sa mga Canadian family, talaga, well-disciplined talaga sila pagdating sa mga material na bagay, pagdating sa mga anak nila. So parang nakikita ko kasi dito kapag hindi importante, hindi binibili, or parang saka na lang muna, mas magandang i-spend yung pera sa mas importanteng bagay. So yun yung mga nakikita ko, na-obserbahan ko dito sa market. Kasi dati naman nung nagpa-part-time ako dito, ibang industry yung pinagtrabahuan ko, nasa food kasi yun, tinda kami ng pretzel. So parang hindi ko pa, syempre bago din tayo sa Canada, hindi pa ako nakapokus sa ganun hindi pa ako ganun ka-observant pagdating sa ganyan bagay. Pero ibang-iba na ngayon, nung kami na yung merong ganitong negosyo, parang nakikita mo, na-obserbahan mo yung ng mga tao, especially mga bata. So yun, napahaba yung kwento ko. Pero ayun na guys,
maglilikot na kami. At ayun, malapit na rin magsara tong market. At see you na lang ulit sa mga susunod na vlog natin. At yun, salamat sa papanood nitong ating palengke journey natin. Sana magtuloy-tuloy yung ano namin dito, yung negosyo. Paano mga guys, hanggang dito na lang. Happy weekend everyone and God bless us all.